listening to the radio. Oh, 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 DJs play my favorite songs. Yeah, sing together all day long. Yeah, simula alas 5, samahan nyo kami. Umaga, tanghali, kahit ating gabi. Maghahatid sa'yo ng sayang ibang klase. Dahil sa GV, walang imposible. Sa GV, ikaw number 1. Sa GV, let's have some fun. Buksan mo na ang radyo, tara kwentuhan tayo. 99.9, let's go! Saan man sulok ng Southern Luzon, magbibigay ng good vibes. Just turn your radio on. Keep on spreading the good vibes. Keep on spreading the good vibes. Keep on spreading the good vibes. Sa GV, 99.9, let's go! Your good vibes. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. 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 Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, pinangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senator Francis Cheese Escudero at dating Senador Nancy Binay sa maanumalyang flood control projects. Sa pagharap ng Senate Blue Ribbon Committee, binanggit din ni Bernardo sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., ako Bicol Representative Zaldico, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at DepEd Undersecretary Trigver Olaivar at sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Bernardo na siya ang personal na nag-deliver ng cash sa isang Maynard Wu na para di umano kay Escudero. Tinguan niya ay malapit na kaibigan at campaign contributor umano ni Escudero. Nang maibigay na ang listahan ng mga proyekto, tinanong ni Bernardo si Maynard kung okay na ang 20%. Una namang nakilala ni Bernardo si Representative Ko ng personal siyang tinawagan ng mambabatas para tanungin kung maayos bang kausap si Alcantara at ang kanya daw sinagot ay oo. Humihingi umano si Ko ng 25% commission at 2%
ang paghahatian nila ni Alcantara. Samantala, ayon pa mga ka-vibes kay Bernardo, si Olaivar ay dating nagtrabaho sa opisina ni Senador Bong Revilla bago lumipat sa opisina ni dating Senador Sani Angara. Nagkasundo siya at si Olaivar ng 15% cut mula sa 2.85 billion pesos na halaga ng proyekto. Dinala umano ni Bernardo ang nasabing halaga kay Olaivar sa Makati at iba pang lokasyon. Nakausap naman niya si Revilla noong 2024 nang magbigay siya ng listahan ng mga proyekto mula kay Alcantara. Umabot umano sa 125 million pesos ang nakolekta ni Alcantara para kay Revilla na i-deliver sa Cavite. Isinalaysay din ni Bernardo na nakilala naman niya si Binay sa pamamagitan ng aide nito na si Carlene Villa. Si Alcantara umano ang nag-deliver ng 37 million pesos sa bahay ni Binay sa Quezon City. Kinumpirma rin ni Bernardo na nag-request si COA Commissioner Mario Lipana na magkaroon ng proyekto para sa DPWH Bulacan 1st District sa pamamagitan ni Engineer Bryce Hernandez, pero hindi tiyak ni Bernardo kung nakakuha ng proyekto si Lipana. GV News Express. Samantala sa ibang balita naman mga ka-vibes, ang COA po ay naghain ng fraud audit reports sa ICI kontra sa 360 million flood control projects sa Bulacan. Naghain itong Biyernes ang Commission on Audit o COA ng 4 na fraud audit reports sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga irregularidad sa 4 na flood control projects ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office na nagkakahalaga ng mahigit 360 million pesos. Batay sa investigasyon ng COA, isang proyekto ang hawak ng Sims Construction Trading habang 3 naman ay nasa ilalim ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated kasama ang kanilang joint venture partners. Lumitaw sa report na iisa ang naging suliranin ng mga proyekto dahil itinuro ng mga kinatawan ng DPWH Bulacan 1st District ang mga lokasyong hindi tumutugma sa mga aprobadong site. Wala ring naipakitang sapat na papeles upang bigyang katuwiran ang paglilipat at natuklasan pang mayroon ng naunang flood control structures sa mismong mga lugar na sakop ng kontrata. Kabilang sa mga tinukoy na proyekto ang 92.8 million pesos na flood control sa Pulilan na hawak ng Sims Construction Trading, 69.4 million pesos riverbank protection sa Plaridel ng Top Notch Catalyst Builders at 2 slope protection projects sa Bukawi na nagkakahalaga ng tig 98.9 million pesos na ipinatupad ng joint ventures ng Top Notch kasama ang Beam Team Developer Specialist Incorporated at One Frame Construction Incorporated. Sa pahayag ni COA Chairperson Gamaliel Cardoba, bahagi ito ng mas malawak na audit sa lahat ng flood control projects ng DPWH sa Bulacan mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. GV News Express. Samantala, tinawag naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang iskandalo sa flood control projects na isang inside job robbery na higit pa aniya sa kaso ng korupsyon. Ayon kay Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsisiyasat sa iskandalo, ipinapakita ng lawak ng korupsyong nabunyag ang walang kontrol na kasakiman sa yaman ng mga sangkot dito. Lalo aniya itong nakababahala dahil mismong ang mga opisyal na pinagkakatiwalaan ng pera ng taong bayan ang nasa likod ng pandarambong na ito, habang ang karaniwang Pilipino ang nawawala ng buhay at kabuhayan dahil sa palpak at guni-guning proyekto. Tinukoy din ni Lacson ang Kongreso bilang original sin sa likod ng eskandalo dahil kung wala niyang insertions ng mga sakim na mambabatas ay hindi magkakaroon ng napakalaking pondong na paglalaroan sa DPWH. GV News Express.
Sa ibang balita naman mga ka-vibes, isang babaeng high-value individual huli matapos makuhanan ng 4.2 million pesos na halaga ng shabu. Matagumpay na nasa kotingan ng Quezon Police Provincial Office Drug Enforcement Unit ang isang babae na high-value individual sa isinagawang buy-bus operation sa barangay Silangang Mayao, Lucena City kahapon at nakumpiskahan ng hinahinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 4.2 million pesos. Base sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, Director Police Colonel Romulo Albacea, kinilala ang suspect na si alias Joyce, 46 anyos at residente ng Barangay 8, Lucena City. Matapos ang isinagawang buy-bus operation laban sa suspect, alas 2:30 ng hapon ay nakuha mula sa kanyang posisyon ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic at 7 pirasong transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ito ay may kabuuang timbang na 210 grams na may street value na 4.284 million pesos, 3 piraso ng 1,000 pesos na ginamit bilang buy-bus na money at isang sling bag at pera na nagkakahalaga ng 105 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. GV News Express. Isa pang police report mga ka-vibes, noong September 26, 2025, inaresto ng mga tauhan ng Santo Tomas City Component Police Station ang isang suspect na nakilalang si alias JR dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos isilbi ang isang search warrant sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas. Ang suspect na si alias JR ay 66 anyos, may asawa at kasalukuyang chief ng barangay police, ay residente rin ng Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas. Siya ay naaresto base sa search warrant na inilabas ng Branch 66 sa Tanawan City noong September 23. Sa isinagawang paghahalughog, nasamsam sa kanya ang mga sumusunod na kagamitan: isang baril na caliber 45, isang 9mm na baril, 2 magazine na para sa kalibre 45, magazine na may 7 bala para sa kalibre 45 at isa pang magazine na may 6 namang bala para pa rin sa kanyang kalibre 45 baril. Ang inventory ng mga nakumpiskang kagamitan ay isinagawa ng maayos, sistematiko at dokumentado gamit ang body-worn camera. Ang suspect at ilang miyembro ng sangguniang barangay ay naging saksi sa isinagawang operasyon. Kasalukuyang nakakulong na ang suspect sa custodial facility ng Santo Tomas City Component Police Station habang inihahanda ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. GV News Express. Sa Balayan, Batangas naman mga ka-vibes, na aresto ng Balayan Municipal Police Station ang 20 anyos na si Henry Kasabwat sa nakaraang insidente ng pagnanakaw at karnaping sa barangay Magabe. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, bandang 1:00 ng madaling araw ng Setyembre 25, ninakaw ng suspect ang 2 cellphone at isang motorsiklo mula sa mga biktima na siyang ginamit upang tumakas. Sa tulong ng barangay officials at mga biktima, natunton si Henry sa kanyang pansamantalang tirahan sa barangay Lanatan kung saan na-recover ang mga ninakaw na items. Kasalukuyang nakaditine ang suspect sa Balayan Municipal Police Station habang inihahanda ang kaso para sa korte. GV News Express. Sa ibang balita pa mga ka-vibes, abay 1.4 billion na katao ho ang may sakit na hypertension. Ayon ho yan sa World Health Organization. Naglabas nga ho ng report ang World Health Organization mga ka-vibes kung saan ang ikalawang Global Hypertension Report na nagsasabing 1.4 billion na katao ang may alta presyon noong 2024. Ngunit mahigit 1 sa bawat 5 lamang ang may control dito. Ipinakita rin sa ulat na 28% lamang ng mga bansang mababa ang kita ang may sapat na supply ng mga gamot na inirekomenda ng World Health Organization sa mga butika at pangunahing pasilidad pangkalusugan. Ang alta presyon ay pangunahing sanhi ng atake sa puso, stroke, sakit sa bato at demensya na maaaring maiwasan at magamot kung agad nakikilos. Ayon kay Dr. Tedros
Ghebreyesus ng World Health Organization, mahigit 1,000 buhay kada oras ang nawawala dahil sa alta presyon. Ngunit may kakayahan ang mga bansa upang baguhin ang kalagayang ito. Binanggit naman ni Dr. Kelly Henning ng Bloomberg Philanthropist na higit 10 milyong buhay kada taon ang nasasayang dahil sa hindi kontroladong alta presyon, lalo na sa mga bansang kulang ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa kabila ng mga hadlang, nagpakita ng tagumpay ang Bangladesh kasama ang Pilipinas at South Korea sa pagsasama ng hypertension care sa universal health coverage. Nananawagan ang World Health Organization sa lahat ng bansa na isama ang kontrol sa alta presyon sa mga reforma sa kalusugan upang maiwasan ang maagang pagkamatay at mabawasan ang pagsaning pang-ekonomiya. GV News Express. At yan ang mga kabarbs sa mga balitang dapat nyong malaman ngayong umaga o ngayong araw o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating balitaan sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy dito sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.